Huwag kang magpanggap, hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed, impeach Marcos, impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano, nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon? Impeach Sara pa rin ang issue ninyo? Ano po ang inyong paninindigan dito? I-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Yinuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas. Amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Congresswoman Stella Kimbo, kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso dyan sa Bicameral Conference Committee. Yung vice cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Courage TV, bakit walang interview kay Tambaloslos? Ako lalong iiwas yan. Eh kung yung mga galamay nga niya umiiwas, siya pa. Batiin ko pala yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon dyan sa Tacloban City. Akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog kay Congresswoman Nene Bacale. Yung kalaban po at tatalo kay Tambaloslos. Mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan diyan sa iyong distrito sa Tacloban. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill.
Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isususumite at naiimprentang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan, siya po ang nakadiskubre nito.